Pero ilang minutes ba 'to? 41 minutes. So ito muna panoorin natin. Ang ganda rin kasi nitong fan cam nila. Itong Japanese Ponjaps yung yung hindi. Nawala. Nako. Mga epilepsy ka. Hassle siguro, no? Tapos eto mga besties, nakakatuwa itong mga besties na to, di ba? Kita mo parang dance group ka, tapos all of a sudden you're touring the world, di ba, with some of the biggest Pinoy artists, di ba? And you're dancing, di ba? When everybody else told you na walang pera dyan, di ka bubuhay ng pagsasayaw-sayaw niya, kalokohan yan, di ba? So the besties is an awesome story on their own. Uy! Ay, nako! Meron akong may ads na naman. Ano ba yan? Okay. Grabe, oh, 'di ba? Nung pumost sila na ganun, siguro kung nandyan ka, kikilabutan ka eh, 'di ba? Parang seeing it in person. Ganda ng kuha dito. Parang same ba sila ng stage na pinag-performan ng ng SB19? Parang parehas eh. Okay. The stage and audience. Beanie hit the mountain stage and the Makuhari Messe. The indoor venue filled up rapidly right before their set, drawing massive turnout of both local fans and overseas Filipino supporters despite the girls flying indirectly from the North American stops of their Signals tour. Okay. Localized hits. To connect with the Japanese crowd, Beanie performed a special Japanese version of Born to Win and integrated Japanese lyrics into their hit track Salamin Salamin. They also performed Unang Kilig. Inanang natin muna, baka hindi naririnig niya ba ako? Okay. High energy set list. Along with their Tagalog tracks, they leveraged English language songs like Out of My Head and Cherry on Top to hype the international crowd, backed by the dancers from Fem MNL. Ay, hindi pala besties yan. Fem MNL pala. Mali pala. Fem MNL. Okay, ang SB19 saang stage sila? May guest pala yung SB19, Kento Nakajima, 'di ba?
Di man sinabi dito sa AI kung saang stage. Sa massive stage sila dun sa ano sa tawag dun. Ano isa? Osaka, sa Osaka. Dun sa Tokyo, hindi ko alam kung saan sila. Hindi nakalagay dito. So, Pacific Stage. Okay, Pacific Stage yung sa ano. Okay, okay. So iba pala yung ano venue. Si Colette, my favorite. Sino ang bias nyo? Sabihin eh. Sugar Rush sa Osaka, unang kilig dito sa Tokyo. Oo nga no, para magkaiba. Nakakatuwa no. They make it a point to nice, Sheena. Okay. Let's enjoy watching. I'm just gonna watch now. Iba pag ano pag nandiyan, pag mapapanood mo talaga sila in person diba? Although no matter how many times you watch them in your screens at home, naku, meron na naman, ano ba yan? Okay. Colette, okay, Colette. Parehas tayo, Colette at Colette at tawag dito, Joanna, ang aking bias sabihin besties po yan. Alam ko nga besties ba't nakalagay Fem MNL o baka yun din, baka pangalan din nila yan. Okay. Eto, alam mo, kada nag-perform silang ganyan, nire-record nila ulit yung nire-record nila ulit yung backing tracks. Diba? So, kaya magkakaiba And because of that, pag iniba mo yung arrangement, yung usual na choreography will not fit anymore. Iba na yung music di ba? So, kailangan mong practicein ulit yung mga bago mong dinagdag, yung mga binago mo. Nakakatuwa talaga itong. Nakakatuwa sila. Itong mga
ganitong klase kasi diba, when you hit this level of success, this level of talent. Uy. Okay. Diba? And consistency. Kasi yung consistency yung matindi eh. If you're consistent, that means hard worker ka. 'Di ba? That means bakit tumigil? Anak no. Bakit tumigil? Teka lang Kulit and Maloy. Ay, mga kulit. Si Cha. Diba, when you reach this kind of consistency, that means hard worker ka, not just talented, and you're doing a lot of things right. Hindi perfect, of course, but you are doing a hell of a job. Diba? Ang dami mong na-accomplish properly, nagagawa properly, na mahihirap na bagay. Okay? That's what it means. And just for that alone, kasi you'll have to understand every time they come out kung ilang tao yung involved dyan, from the choreographers, hindi lang yung 8 eh. 'Di ba? Yung buong team nila, their support, yung mga nag-aayos ng yung management nila. Ito na mga kulit moment. Okay. And tawag dito, yung mga sa mga damit pa lang, 'di ba? Sa makeup pa lang. Yung mga drivers nila. Those involve a lot of hard work, and they need to meet sa one way or another. Diba? Gumagawa ng schedules nila, may negotiate ng mga sa shows, sa mga advertisers. But people just see this and they think you can just come out on stage, sing and dance like this. If you can, people think they can do this, diba? People think that these are just parang you can just pick random 8 random singers from the street and do what Beanie is doing. They can sing for sure. A lot of them probably can sing better. But eto, nagja-Japanese na sila. Ang cute ni Maloy, mukhang siya yung talagang mahilig mag-Japanese no? Si Sheena. Eto ba, yung pagiging awkward nila, dyan ako natutuwa talaga Ganda yung audio sa live stream sa Japan. Wala sa audio dito sa Philippines at kahit Coachella. Mas maganda sa Japan. Oo nga, ganda ng Di ko alam kung anong klaseng microphone ang gamit niya. I think mukhang professional tong kumuha ng ng video nila dito Kasi some of you might know na nagpa-podcast ako, so I know a bit about audio. So may equipment sila na nadala. Dito kasi sa atin, bawal magdala ng mga ng mga professional grade na camera. Baka sa kanila pwede. Baka may ibang mga Japanese na pinapayagan. Sa atin puro cellphone lang. Hindi ko nga alam kung anong gamit ni na pangalan nun, ni na Kielski, ni na Monk in Videos. Kung to kasi Maloy mukhang pangarap talaga ni Maloy ito di ba? Grabe, sobrang saya ni Maloy.
Gina G si Maloy sa magja-Japanese. Gina G siya. For this stage for tonight. And yes, a big shout out to all organizers of Itong si Colette, hindi naman talaga siya natural na speaker kasi even that, di ba? Pinapractice talaga nila yung mga spills niya eh. Although meron naman silang teleprompter. Lalo na pag concert may mga teleprompters sila eh. Because we believe Watashi Tachi wa Katsu Tameni Kinanda. Walang Japanese accent si Joanna. Si Maloy ang magaling. The WVBS Online Bible Yan na naman School siya. is designed to provide you with an Teka. online, comprehensive, in-depth study of the Bible. Also, all Ano yung sinasabi ko kanina? It's their yung buong team that needs to work together seamlessly. 'Di ba? Ang hirap gawin nun. And people would just hate, 'di ba? Kaya minsan nakakatawa yung mga hater eh. It's okay if hindi mo gusto yung hindi mo preference yung sound ng Beanie. If this is not for you, okay lang yun eh. Pero yung i-hate mo, actively hating, yun ang ano eh, yun hindi ko mag-gets. Eh, sa bagay, isipin mo nga naman, si Alex Ayala nga may hater eh, 'di ba? Isipin mo yun, si Alex Ayala ka, tapos may hater ka. Ano bang ginawang hate ni Alex Ayala? Meron talagang ano eh, may mga bugok lang talaga eh. Yung Beanie pwedeng maano eh, pwede ka pang mainis, pwede ka pang maartihan dyan. May mga ganun talaga kasi, di ba? You can think they're superficial. It's up to you, di ba? Nobody's forcing you to like them. Pero kay Alex Ayala, sino mo yun? Ang bait-bait ng tao, ang talino, tapos obviously very talented. Tapos you get to hate still. And then, well, ibig sabihin ng bugok ka na lang talaga. Ito yung Japanese na Born to Win. Grabe, on point na naman si Joanna. Ang ating Joanna. At si Maloy, di ba? On point si Maloy dito. Gina G siya sa Japan. I think si Maloy yung ano. At saka dito parang hindi... Mas gusto ko yung sa Tokyo. Dun sa ano kasi sa Osaka. I don't know. There's a little something that doesn't... pag tanghaling tapat sila din. 2:00 eh, di ba? So, walang mga lighting na ganito, di ba? Yung screen sa likod nila, maliit lang. Di ba? Tatanga ng mga hater ni Alex Ayala, di ba? So kung ano, magtaka ka, kung si Alex Ayala nga may hater eh. So imaginein mo merong mga magiging hater pa rin ng Beanie talaga. Di ba? So galing. Grabe. Iba talaga pag ano eh. Iba rin talaga pag may kasama nila yung mga besties, no? I'm very happy for these besties. Tapos meron pa silang ano, 'di ba? Parang saan ba 'yun? Sa Las Vegas ba 'yun? Sa Hawaii. Parang nakitropa-tropa siya kay ano, pangalan niya, influencer sa Hawaii na Pinoy.
na bading din. Ano pangalan nun? Si Rock something? Gwen. Si Gwen talaga yung ano eh. Ano eh, parang secret weapon yan eh. 'Di ba? Kumbaga the perfect general. Ayun, Bretman Rock. Si Bretman Rock, 'di ba? Bretman Rock is a huge celebrity. Diba? So, and also a gay icon. Na-miss ko yung favorite part ko dito eh. Yung part ni Maloy, kumakanta siya. May sayaw sila na favorite ko eh. Okay lang ba yung mix ng ano, ng sound ng video sa voice ko? Can you tell me if okay to or mahina or malakas? Para mas masayang tambay natin. Grabe itong ano eh, yung music video nitong Step Back eh, 'di ba? Okay naman. Thank you, Irish. Wala talagang gustong sumama sa akin. Tingnan niyo yung link, meron dyan kung gusto yung makapagkwentuhan. Sabihin nyo lahat ng gusto yung sabihin sa Bini at sa P-Pop. Galing. Ayos lang ang volume. Thank you, Cha. Grabe oh, 'di ba? Seamless yung transition ng mga kanta eh, 'di ba? Ang galing. Yeah. Kasi yung mga nagpo-produce ng mga backing tracks dito kay ano ng yung accompaniments ng Bini. I know some of them. They're the best of the best. Kumbaga talagang magaling. Talagang mga musical geniuses yung mga yun. As in, parang magician sila. The way they can command their instruments, di ba? And then kailangan saktuhan din yung ano eh. Kasi tatlong ano eh, bukod dun sa natural talents ng mga girls, yung music, tapos yung choreography, at saka yung mga costumes nila. I think that's one thing that Bini perfected eh. Yung synergy ng tatlong yun. 'Di ba? Kasi nandun yun na yung ano eh, yun yung branding talaga eh. Kasama yung damit, kasama yung mga galaw, choreography. Kasi ang choreography ng Bini, sinasabi nila pabebe daw, di ba? It's hindi naman ano eh. Parang it's yung iba high energy din naman eh, mga choreography sa Shaggy D. Eto, high energy to, gawin mo nga yan, kaya. Sige nga.
Diba? No, yan, si Mika nagsasashay siya. So it's parang sama-sama yung mga ibang klaseng sayaw, 'di ba? May mga Filipino dances, hip hop. Tapos may mga ballroom dances nga silang ginagawa minsan eh. And one thing that I think the Beanie flavor is they're always feminine, 'di ba? Kaya siguro sinasabi nilang na ano, pabebe. So ginagawa nila parang wow, feminine equals pabebe. So dumb. Kumbaga, it's no different than what Twice is doing, like what Blackpink is doing. At saka yun nga yan, stamina, 'di ba? Isipin mo, subukan mo nga lang magano eh, yung parang magja-jogging ka na nakatayo ka lang, hindi ka umaalis, parang nagja-jogging ka lang na ganun. 'Di ba? In position, parang warm up. 'Di ba? Gawin mo lang 'yun. Gawin mo 'yun ng mga 10 minutes. Tingnan mo kung kaya mong gawin kung hindi ka nag-e-exercise. 3 minutes pa nga lang baka sumuko ka na eh. 'Di ba? Eh ito, 41 minutes silang nagaganyan. That's basically an aerobic session for 41 minutes straight. Not a lot of people can do that. That is like elite athlete level of physical fitness. It means everything to us. We appreciate each and every one of you who are watching here. Yes, Ito, sabi na ni ano, more for you today. kaka-release lang ng video ng magkakasama ng at nagbaband na yung SB19, pero SB19, pero grabe pa rin mag-away yung dalawa. Yun yung mga bugok na fans, di ba? Mga masyadong Okay, after 3, say I think medyo hati yung ano ko dyan eh. As much as how about your mix? Okay, but you know I dislike that kind of attitude. But the truth is, sometimes, I'm sure to a lot of people, kasama yun sa kinaka-enjoyan nila eh. 'Di ba? Na parang makipag-away sa fandom ng kabila. 'Di ba? And I think, ano naman yan, it's true for both sides. Although magkaiba yung reasoning kasi kung ba't nag-aaway. Teka, ano nangyari dito? Oh, 'di ba? Pero there are just some fans who just find satisfaction and joy na makipag-away. Kala mo naman kinakatuwa ng mga idols nila yon. No, part yun ng idol system, di ba? Kahit anong saway mo dyan, kung bugok ka. So, kaya ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, as somebody who does reaction videos, I used to, parang, for a while, for a short while lang naman. Kasi when I started this, I didn't know about these things. Hindi ko naman alam yung mga fan wars na, hindi ko nga alam na ano eh. Wala naman kasi dun sa generation ko yan. Dati may dalawang sikat na banda, Eraserheads and River Maya. Hindi man sila nag-aaway yung mga fans, wala namang fan war eh. So that is new to me. Bago sa akin yung the first time I noticed it, parang basta minsan may mga nagko-comment, tapos na realize ko, putting 2 and 2 together, parang
nag-aaway pala yung mga fans nila. Tapos minsan, pupulisin ka ng mga bugok na fans na yan. Doon ako napipikon eh. Hindi naman napipikon. Doon ako medyo parang hassle eh. Kasi ako, free speech talaga yung ginagawa ko sa ano. I'm a true believer of free speech. Kahit murahin mo ako, wala akong pakialam. I would still respect na pwede mo siyang gawin. Pero may ibang fans kasi parang pupulisin ka. Parang hindi mo pwedeng sabihin yan, ganyan. 'Di ba? And for a while, kasi since bago ako dun sa scene, parang na-distract ako sa sinasabi ko. Sobrang ganda ni Aya, no? Give me my favorite Colette. Di ba parang, as I was saying, habang nagda-dance break sila, tuwa talagang simula yun, tuwa siya. Diba, as I was saying, parang habang habang pinapanood mo yung mga ganyan, parang habang nagko-comment ka, parang I was a little bit trying to avoid eggshells na matitrigger yung ibang 18, yung ibang Bloom. And then later on, na-realize mo wala akong paki, di ba? Di ba, wala nga creator na pinagsasama eh, di ba? Parang kailangan ka lang. Si Doki lang yung pinakamalapit na gumagawa ng content sa parehas eh. Kahit yung mga YouTube channels na iba, di ba? May mga exclusive na Beanie SB19. Una ko na-experience yan, brother, sa Blackpink at BTS. Nanood ako Blackpink 2018 pa lang. Di ba? Oo nga eh. Ganda ng Sugar Rush sa Osaka. First song nga tayong Sugar Rush eh, di ba? Sa ano? Nako, eto na, salamin. Nako! May ads na naman. Ay, hindi pala. Ad ba to? O ano? Bakit naglalag ang ano ko? Dahil sa is it because of my streaming? Uy! Ayan. Si Staku. Book niya kaya talaga yan o extensions yung braids niya, yung tirintas niya. Ang diyosa na si Aya, diba? Napaka-athletic eh. Para siyang si Alex Ayala. Ay hindi, mas malaki ang katawan ni Alex. Pero yun ang isang gusto ko talaga sa Beanie. Hindi sila hindi sila frail, di ba? Kahit madapa sila dyan, hindi naman sa pero di ba, hindi sila katulad ng Blackpink, lalo na si Jennie. Si Jennie parang laging napapahamak eh, di ba? Tapos di ba? Tapos parang mahina yung katawan niya. Lalo na nung dati, nung sobrang payat nila. Pero Beanie, kahit payat si Gwen, mukhang malakas eh. Di ba? Batak eh. Itong si Joanna tsaka si Aya, feeling ko nagbubunong braso to eh.
yung stable ng boses ni Colette. Oo nga, no? Yun pala ang magandang content. Ayun na yan. Feeling ko may nanonood ng ano eh, ng Bini ano dito eh. Kumuha kayo ng TikTok na nag-hand wrestling nag-arm wrestling si Joanna at saka si Aya. Saya siguro nun. Pareha silang ano eh, may biceps eh. Ayun. Kagami ang salamin. Kagami ka. Ha? Kagami, kagami. Hirap na. Kagami. Ha? Kagami. Muntik na maging kalami. Diba? Kala ko nga kalami yung ano eh. Yung unang naririnig ko sa Reels. Ayaw sa paniniwala. Yun! Ano ba ang sasabihin? Kagami. Naku, may ads na naman. Only perform when the deadline is on fire. Here are 3 things that will rewire that. Naku, eto na. Matatapos na. Bilis. Pantropiko Coachella. Pantropiko Coachella version. 'Di ba yung actually etong ano, ito talaga yung they turned Pantropiko into a masterpiece. Nung simula, when yung Pantropiko by itself, it's a good song. Actually, maganda yung structure niya. And okay naman yung mga lyrics, 'di ba? Pero when they added the elements, the choreography, 'di ba? Tapos yung mga variations, especially after adding the tawag dito, yung mga dance breaks, it elevated the song to new heights. And also, no matter how many times you watch them perform Pantropiko, parang you find new things that they do from dun sa mga faces na ginagawa nila, di ba? How each member does the dance moves. Wala sila mga smoke machines saka mga lucis. Oo nga, no? Hindi na nila ginastusan. Kasi malaki na yung ginastos nila pagpunta pa lang dyan eh. Kasi sa mga festivals na ganyan, kanya-kanyang dala ng props. So,
if you're gonna add pyrotechnics, either magre-rent ka or hire ka pa ng operators. So siguro hindi na nila additional setup pa yon, ganun. Kaya yung mga local acts, I would assume na mas yung mga travel expenses nila pwede lang ilagay doon sa mga palamuti sa stage. Kasi sa Coachella ganun eh. So I suppose it would be more or less the same here. This is my favorite part ng kaya ako naging favorite si Colette dahil dyan sa part na yun. You need a lot of skills to pull that off from the mababa, low register, tapos biglang tataas while doing those moves. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, paano nila ipo-perform yan, kung sinong gagawa nun pag let's say absent si Colette, diba? sinong gagawa nung part na yon pag wala si Colette? Interesting. Actually may mga kakagawa naman nun eh. Malay mo si Aya, di ba? Kasi si Aya yung nagmamababang boses din eh. Okay, at saka si Stacy. Ay, hindi. Nagpa-falsetto pala si Aya. Ito na. Pero mas gusto ko yung yung dance break na original eh. Yun ang paborito kong version ng Pantropico eh. At saka yung dance break na nainis nga ako, hindi nila ginawa yun sa Coachella eh. Ang ganda nun eh. Mas gusto ko yung kaysa dito. Dun sa Beaniverse version ng Pantropico. Pero okay din naman to. Yeah! Okay, send them home. Send it home, Beanie. May hagod pa pala doon. Okay. Ang galing. Ito yung final bow nila. Once again, we are Thank you! Mabuhay ang musika Pilipino! This is a nice video. Ang ganda ng kuha niya. Maganda yung quality, maganda yung audio. Sino to? Sa ng Pantropico. Sino ba to? Japanese Entertainment by Tokuriki. Tokuriki. Grabe, para siyang si Para siyang si pangalan to? Si George Stregan.